Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-172 na kabanata. Ang sumiklab na away. Papatayin niya ako. Hunter, patayin mo ang pangit na babaeng iyon para sa akin. Ang nakaputing babae ay galit na sumigaw sa lalaking nakaitim nang binigyan siya ni Nelly ng malakas na sipa sa tiyan. Tumayo ka, mahal, tutulungan kita. Tinulungan niya ang babae at pagkatapos ay bumaling kay Nelly na may malamig na mukha. Lumapit ito at itiniklap ang kamao. Parating na ang mga kaibigan ko. Marami sila, at hindi mo alam kung paano sila lalabanan lahat. Kailangan mo nang umalis. Dahan-dahan umatras si Nelly. Kailangan na niyang tumakbo, pero ang kanyang food truck ay naroon. Bubugbugin kita, hanggang sa nakahiga ka na sa lapag. Dadagdagan ko ang pampakintab ng sapatos sa iyong bibig, wika ng lalaki, habang itinaas ang malaking kamao, at susuntukan si Nelly sa ulo. Alex, bilisan mo, pumunta ka dito. Sigaw ni Nelly sa takot nang makita niya si Alex sa hindi kalayuan. Anong ginagawa mo? Nakita ni Alex ang lalaki na handang suntukin si Nelly. Tumakbo siya ng mabilis upang tulungan ito. Tumingin si Hunter kay Alex. Si Alex ay nakarating na kay Nelly, at hinila ito patago sa kanyang likuran. Sinabihan niya ito, huwag kang matakot. Ikaw ba ay boyfriend niya? Nakangisi na tanong ni Hunter. Tumingin siya kay Nelly na nagtatago sa likod ni Alex. Pangit ka at talunan, katulad ng lalaking iyan. Tingnan mo ang marumi niyang damit, para siyang pulubi. Na nakitang itsura ni Alex na puno ng putik, walang pakialam si Hunter dito. Nakikita ko ang isang talunan at isang pangit na halimaw. Kapag nagpakasal kayo, ang mga anak ninyo ay magiging mababang klase na pangit. Wika ng babae, habang ang sakit na naramdaman, ay humupa ng kaunti. Hindi kami magkasintahan. Ang mga sinasabi mo ay walang kwenta. Ano ang nagawa niyang mali? Naiisip mo ba talaga na dapat mo siyang saktan? Ang isip ni Alex ay nakay Debbie, at gustong makasiguro na walang hindi pagkakaunawaan. Gusto na niyang matapos ang gulo sa lalong madaling panahon. Hoy, pangit na babae, naririnig mo ba ako? Kahit na ang talunan ito ay iniisip na mataas ka. Sa palagay ko ay magiging single ka sa buong buhay mo, at ngumisi ang babae. Tumahimik ka, walang nagawa si Alex kundi tumingin kay Nelly, at nakita niya sa mata, nasasaktan ito. Alam niya na ang salita ng babae, ay nasaktan ang pride nito. Hoy talunan, ang babaeng ito ay nilagyan ng pampakintab ng sapatos ang aming pancakes. Nasa malaking gulo siya, kaya umalis ka na dyan, huwag kang makialam, wika ni Hunter. Nang matapos magsalita si Hunter, hinawakan ni Alex ng mahigpit si Nelly sa likod, at lumambot ang puso niya. Sir, nagkamali kami dito. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. At magbabayad ako ng abala, na $150. Kalimutan na natin lahat ng bagay, na nangyari ngayong araw. Ano sa palagay nyo? Nahulaan ni Alex na maaaring may sinabi sila, na hindi maganda na ikinagalit ni Nelly. Kaya ganoon ang naging reaksyon nito, ngunit mas mabuting lutesin ang problema kung kaya niya. Mula ako sa Marvel family. Sa palagay mo nag-aalala ako sa pera. Sa narinig kay Alex na pinoprotektahan pa rin si Nelly. Si Hunter ay mas lalong nagalit. Mayabang nitong sinabi, isa akong bodyguard, madalas akong nagpa-practice sa ring. Bibigyan kita ng 3 seconds para pag-isipan ito. Kung hindi ka aalis, gugulpihin ko kayong dalawa. Binata, huwag mong subukan na maging matapang. Medyo eksperto ito sa martial arts. Kapag nabugbog ka niya, hindi ito nakakatuwa, wika ng babaeng kasama nito. Kinagat ni Hunter ang kanyang ngipin, at nagsimulang magbilang. 3, 2. Nakatayo si Alex sa harapan nito, at tahimik na tumingin. 1, pagtatapos na bilang ng lalaki. Humanda ka, bayolenteng sigaw nito at itinaas ang kamao, upang suntukin si Alex. Tumingin si Alex sa suntok ni Hunter, at gusto niyang umilag sa gilid.
Hindi niya inaasahan, nakaramdam siya ng puwersa sa kanyang likuran, na itinulak siya sa gilid. Si Nelly, ay itinulak siya sa gilid. Dahil ang target ni Hunter, ay ang pwesto kung saan itinulak si Alex, wala siyang tinamaan. Sinipa ito ni Nelly sa ibabang parte ng katawan. At napayuko ito sa sakit. Takbo. Kinuha ni Nelly ang pagkakataon na pumunta kay Alex, at hiliin ito palayo. Iniisip na isa itong walang kwentang estudyante. Kapag nabugbog siya ni Hunter, malamang na magtatagal ito sa hospital ng ilang araw. Kaya itinulak niya ito sa ligtas na lugar upang sipain ang lalaki. Ayaw mo bang protektahan ang iyong food truck? Tanong ni Alex. Ang truck ay baka sirain ng lalaki. Ang buhay ni Nelly ay hindi madali. Kapag nasira ang truck, ano ang gagawin niya para mabuhay? Hindi, basta tumakbo ka, sigaw ni Nelly kay Alex. Ikaw babae, nakikita ko kung saan ka pupunta. Mabilis na bumangon si Hunter. Kailangan kong mahuli ang dalawang aso. Hindi inaasahan na ang kasamang babae ay mabilis ang reflexes. Nahawakan niya si Alex at Nelly. Ikaw pangit na babae. Si Hunter ay ganap ng nakatayo, at nagmadali pumunta kay Nelly. Kung saan mo ako sinipa, doon din kita sisipain. Gagawin ko ito, upang hindi ka na magkaanak pa. Nahawakan ni Hunter ang balikat ni Nelly, at itinaas ang paa upang sipain ito ng malakas. Si Nelly ay na-lock grip, at ang katawan ay nakaturo sa ibaba. Nang makita nito ang tuhod na tatama sa kanya, ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa kaba, at siya ay napapikit na lang. Biglang may nakita si Hunter na anino sa kanang bahagi. Tumingin siya at nakita, ang isang paa na tatama sa kanya. Tinamaan siya sa gilid, at hindi nakontrol ang kanyang balanse, at natumbo siya. Iminulat ni Nelly ang mga mata, at na-surprise siya na si Alex ang sumipa dito. Hinila ni Alex ito sa kanyang tabi, at nag-aalalang tumingin kay Hunter, na nakahiga sa lapag. Kung may lakas ka ng loob na atakehin ako, uunahin kita, at isusunod ko ang pangit na iyan. Si Hunter ay hindi pati natamaan ng ganito, mas lalo siyang nagalit. Naramdaman niya na parang inatake siya ng bigla. Tumigil ka, ayaw kong labanan ka. May kailangan akong sabihin. Tumingin si Alex dito. Alam niya na kapag nagpatuloy, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Pero, si Hunter ay umatake muli, gamit ang kanyang paboritong martial arts techniques. Gusto niyang madurog agad si Alex. Sa isang kisap mata, itinaas ni Hunter ang kanyang kamao, at intensyon na suntukin si Alex sa mukha, at tumawa. Ang mga kamao ko ay gagawing maga ang iyong mukha, sa susunod na suntok, mawawala ang mga ngipin mo sa harapan. Habang iniisip ang kanyang gagawing galaw, nakatanggap ito ng malakas na suntok sa dibdib. Bago pa tumama ang suntok nito kay Alex, umatras na siya ng ilang hakbang, at binalot ang kanyang dibdib. Bagaman ang sakit ay malala, ayaw niyang makita nila na siya ay talo. Nabigla siya. Tinamaan siya ni Alex sa dibdib sa pamamagitan ng siko. Kadalasan, ay ayaw niyang makipag-away pero hindi ibig sabihin na hindi niya kayang lumaban. Noong iniligtas niya si Kelly Phillips sa eskinita, nakipaglaban siya sa ilang mga tao, at may binangga pa siya, ng sasakyan. Ang kakayahan ni Hunter ay hindi uubra sa kanya. Naramdaman ni Hunter na si Alex ay hindi simple, katulad ng inaakala niya. Malamang ay hindi ito tamang kalaban, para sa kanya. Medyo nanghihina na siya. Isa siyang mayabang, at kung mararamdaman niya ito, ang kanyang reputasyon ay bababa. Hoy, kung babayaran mo ako ng $300, aalis ako. Gusto ni Hunter maghanap ng butas, upang umiwas, pero itinaas ni Alex ang kamay, isang matalim na hangin ang narinig. Ang maraming buhok nito ay nalaglag. Hinawakan ni Hunter ang kanyang ulo, at kinuha ang blade sa ulo nito, bigla itong natakot. Kapag hindi ka pa umalis, wala akong pakialam, hihiwain ko ang mata mo. Wika ni Alex na may hawak na blade sa mga daliri. Ikaw ang gumawa nito sa akin. Si Hunter ay nag-alangan, at natakot mula sa kanyang naiisip. Mabilis niyang sinabi na, sige aalis na ako. Naglakad siya patungo sa babae, at hinila ito palayo. Anong nangyayari sa iyo? Ngayon ay natatakot ka na sa kanya. Ang pangit na babaeng iyon ay sinipa ako, at hindi mo pa ako naipaghihiganti. Bakit ka aalis?
Pumunta ka doon at bugbugin ang pangit na babae, at ang talunang lalaki na iyon, para sa akin. Hindi nakita ng babae ang lumipad na blade ni Alex. May isa na namang tunog ng matalim na hangin, at ang sombrero ng babae ay tinamaan ng blade. Natakot ito at pinagpawisan, kaya hindi na siya kailangan pang kumbinsihin ni Hunter na umalis. Sinabi nito, "Hunter, ano pa ang ginagawa natin dito, umalis na tayo." Nang makita na nawala na ang mga ito, ibinaling ni Alex ang tingin kay Nelly, at itinanong kung nasaktan ba siya. Bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, nakita niya itong nakatingin sa kanya at nakangiti. Nahihiya siya sa pagtingin nito, at nagtanong, "Ano ang gusto mong gawin ko? Hindi ko inaasahan na magaling ka pala depensahan ang sarili mo. Bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Para hindi ako natakot sa dalawang iyon. Hindi mo naman ako tinanong. Kaya ano ang sasabihin ko sa iyo?" Sa nakita niyang ugali nito, alam niya na hindi ito nasaktan. Ang kanyang puso ay malaya. Inisip ni Alex na nakakatawa, nang marinig niya ang mga tanong nito. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng mga bagay, na hindi ko pa natatanong sa iyo, para hindi ka mapapaaway sa susunod," mayabang nitong sabi. "Alam kong labis ito. Anong problema, hindi mo ba sasabihin sa akin? Kung ganoon, ibabawas ko ito sa iyong sweldo. Babawasan kita ng $30. Okay, sasabihin ko na. Sinabi ko sa iyo sa nakaraan." Walang nasabi si Alex. Alam niya na mayroon itong malakas na paninindigan, at hindi pwedeng bulihin. "Gusto mo ng pera. Nang sinabi ko na babawasan kita ng pera, nag-iba ang tono mo. Talagang mahiyain ka. Bumalik na tayo at magtrabaho sa food truck. Kung mawawalan ako ng pera, ibabawas ko rin iyon sa sweldo mo," wika nito. Napayuko na lang si Alex, at walang nagawa. Binuksan niya muli ang food truck kasama si Nelly, at nagsimula uli sa negosyo nito. Ika-173 na kabanata. Ano ang nasa pancakes? Makaraan ang 3 araw, si Alex at Nelly ay pinaandar ang food truck sa Tog Mountain area. May mga aktibidad na folks dance na gaganapin doon, na nakaka-attract ng maraming turista. Inisip ni Nelly na ito ay isang magandang lugar na pagnenegosyohan. Si Nelly ay katulad ng ibang seller, na nag-apply ng temporary business license. Pinaandar nila ang food truck at huminto sa maliit na parisukat. Dahil ang mga tao ay nagsisimulang dumating ng alas 8 ng umaga. Ang kanyang negosyo ay naging maayos. Hanggang 10 o'clock ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagluluto ng pancake. Habang abala si Nelly at Alex sa food truck, isang Mercedes ang huminto sa area ng pintuan. Ilang mga tao ang lumabas sa sasakyan. Ang isa dito ay si Hunter, na natakot kay Alex sa Tilly Square noong nakaraang ilang araw. Si Hunter ay sumusunod sa 2 babae. Ang isa dito ay si Lindsay Marvel, na pinagsamantalahan ni Phillips Gellert sa Lawrence High Apartment sa New York. Si Lindsay ay kabig-habigani sa suot nitong khaki one-piece suit, na may pares na pink sandals. Ang isa pang babae, ay mukhang matanda ng 2 o 3 taong gulang. Ito ay nakasuot ng berdeng damit, at puting sapatos. Sa buhok nitong lagpas balikat. Ang style nito ay hindi katulad ng kay Lindsay, pero parehas silang maganda. "Ate, ang paligid ng Tog Mountain ay napakaganda. Noong bata pa ako, gustong-gusto ko kapag dinadala ako dito ng papa ko. Mas nakakahanga pang pakinggan, na mayroong magsasayaw dito ngayon. Tara mamasyal tayo at tingnan natin ito." Ngumiti si Lindsay at hinawakan sa kamay ang kasama. Ang babaeng naka-green ay tumango at sinabi na si Hunter ay nakabili na ng tiket. Kinuha ni Lindsay ang tiket na iniabot, at pumasok sa pintuan, at sa magandang lugar. Si Hunter at ang asawa nito ay sumunod, ito ang kanilang mga bodyguard. "Nakikita mo ba kung gaano kataas ang Tog Mountain? May waterfalls at maraming klaseng bulaklak sa bundok. Napakaganda dito," wika ni Lindsay sa babaeng naka-green, habang itinuro ang bundok sa malayo. "Ang amoy na iyon ay mabango, mukha itong pancake," wika ni Lindsay habang sinisingat ang hangin. Tumingin siya sa paligid, at nakita na maraming tourist sa food truck. Mukhang 2 tao ang nagpapaandar sa truck. Ang isa ay gumagawa ng pancake at ang isa ay nagbibigay ng inumin sa mga turista. Sila ay medyo malayo, at maraming tao sa harapan ng food truck.
Gusto niyang bumili ng isa pero masyadong maraming tao. Huminga siya ng malalim at humawak sa naka-green na babae. Mamasyal na tayo, ang dalawang babae ay naglakad. Iniabot ni Alex ang soft drink sa turista. Tumingin siya sa mga taong nasa paligid niya. Nakaramdam siya na parang may mali. Hindi mo nakikita na may nagtatanong ng pancake, paalala ni Nelly sa kanya, na bumalik naman ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng 2 oras na pag-iikot, si Lindsay at ang babaeng naka-green ay napagod. Umupo sila sa bato, sa tabi ng dadaanan papunta sa bundok upang magpahinga. Inilabas ni Hunter ang pagkain na inihanda, para sa 2 babae, sandwich at snacks. Ayaw kong kainin ito. Kinuha ni Lindsay ang sandwich pero wala siyang gana na kainin ito. Tumingin siya kay Hunter at sinabi, "Pwede bang tulungan mo ako bumili ng pancake? Gusto ko kumain ng pancake." "Okay, bibili ako ngayon din. Maghintay kayo dito." Pumayag siya. Tinanggap siya ng Marvel family, upang protektahan ang 2 magkapatid na babae, at responsibilidad niyang asikasuhin ang mga ito. Kapag may hiniling ang pamilya sa kanya, hindi niya ito matatanggihan. Sinabi niya sa isa pang bodyguard, "Shania, bantayan mo ang 2 babae, bibili ako ng pancake." Bumaling siya sa babaeng naka-green, "Gusto mo rin ba? Mayroon na akong sandwich," wika nito. Pagkatapos ay naglakad si Hunter sa magandang lugar ng mag-isa. Halos 1 milya ito mula sa entrance. May isang malaking platform kung saan ginaganap ang pagsasayaw. Nakaka-attract ito ng maraming turista. Marami ding personal security sa main door. Nang dumating siya, nakita ni Hunter ang isang lalaki na naka-uniform, na medyo pamilyar. Ngumiti siya at lumakad dito. "Felix," tawag nito. "Hunter, ano ang ginagawa mo dito?" Natandaan agad ni Felix ito. Si Felix at Hunter ay matagal nang magkakilala at malapit sa isa't isa. Ngayong nasa 30s na sila, pareho silang nagtatrabaho sa security. Noong bata pa sila, nagkakilala sila sa sugal. Nagsama sila sa mga nakawan at mga away. Sa madaling salita, mayroon silang madilim na kahapon. Naisip nila na ang ganitong klaseng negosyo ay hindi pang matagalan. Pareho silang pumirma sa Fight Club. Pero noong matapos na ang semester, nagkahiwalay sila, at nawalan ng komunikasyon. Hindi nila inaasahan na magkikita sila sa Todd Mountain. Ang isa sa kanila ay naging bodyguard ng pamilya Marvel, at ang isa naman ay chief security ng Todd Mountain. Maayos ang naging takbo ng iyong sarili. Naging isa ka ng chief security section. Mas mahalaga ka, kaysa sa akin, isa lang akong maliit na bodyguard. Tinapik ni Hunter ang balikat ni Felix. "Hunter, huwag kang ganyan. Ang lahat ay alam na ang pamilya Marvel ay isa sa 5 nangungunang pamilya sa Washington, D.C. Nagsisilbi ka kay Miss Marvel, at sa pamilya. Ang katayuan mo ay higit kaysa sa akin. Kung gusto mong makipagpalit ng posisyon, ibibigay ko ang maliit na security section chief, at ibigay mo sa akin ang pagiging bodyguard," wika ni Felix. Pagkatapos sabihin ni Felix kay Hunter ang pagpapalit ng posisyon, tumawa si Hunter. "Bibili ka ng pancake para kay Miss Marvel, sasama ako sa iyo. At pag-usapan natin ang ating mga nakaraan." Nag-volunteer siya. Gusto niyang tanungin si Hunter kung pwede ba siyang magtrabaho sa Marvel family. "Sumakay tayo sa patrol car upang makatipid sa paglalakad." Tinawag ni Felix ang security guard upang imaneho ang patrol car. Ang 2 lumang magkaibigan ay sumakay sa sasakyan, at nagtungo sa entrance. "Bibili ako ng pancake para kay Miss Marvel, mag-usap na lang tayo mamaya." Ang patrol car ay mabilis na nakarating sa entrance. Lumabas ito sa sasakyan, at naglakad papunta sa food truck. Si Alex at Nelly ay abala sa pagtatrabaho. May mga tao na 2 o 3 tao na nakatayo sa harapan ng food truck. Nakita ni Hunter ang maliit na grupo, at nang dumating siya, tumingin siya sa truck. Ang Washington, D.C. ay maraming food truck, kaya hindi niya inaasahan na ang tao sa loob ay si Alex at Nelly. Nang makita niya ang mga ito, naalala niya ang araw sa Tilly Square. Si Alex ay may lumilipad na blade, na pumutol sa kanyang buhok. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa patrol car na tahimik at nakahinga ng maluwang. "Hindi mo kailangan mag-alala dito. Siya nga pala, ikaw ang chief security sa paligid," tanong ni Hunter. Maliban sa mga administrative,
Ako ang namamahala sa magandang lugar na ito, pero ang buhay ko dito ay tahimik at malaya. Sa nakaraang araw, ang team member ko ay nakatagpo ng cellphone na naiwala ng turista. Ibinalik ko ito sa kanya sa aming opisina, pero hindi ko siya makausap dahil sa kanyang lengguwahe. Si Felix ay ayaw tingnan siya, bilang mababa ni Hunter. Kaya pinalakas ang kanyang loob. Nagbigay si Hunter ng thumbs up kay Felix, at itinuro ang direksyon ng food truck. Gusto mo bang magtrabaho sa pamilya ng Marvel? Ngayon ito na ang pagkakataon mo. Sa palagay ko ang dalawang tao doon ay hindi mabuti. Turuan mo sila ng leksyon. Kung makukontento ako, kakausapin ko ang pamilya Marvel, sasabihin ko sa iyo kung may oportunidad sa trabaho. Okay, kung iyan ang sasabihin mo. Masaya si Felix na marinig ang tungkol sa oportunidad. Tumingin siya kina Alex at Nelly, na nasa food truck. At ang kanyang mga mata, ay nagpakita ng walang awa. Ako ang boss dito sa paligid, at hindi maganda na may dalawang tao dito na masama. Si Felix ay lumabas sa sasakyan. Hello, pwede bang bigyan mo ako ng pancake? Nang si Nelly ay handa ng magpahinga. Isang customer ang lumapit. Nakita niya na isa itong maliit na security guard. Kaya tumayo siya muli. Nag-scoop at gumawa ng pancake. Di nagtagal, nagawa niya ito. Nang bayarin ng security guard ito, iniabot ni Nelly ang pancake at umalis na ang security guard. Alex, pagod na ako. Imasahin mo ang balikat ko. Tawag ni Nelly, habang nakaupo ito. Hay nako, habang nagiging pamilyar ang kanilang relasyon, mas nababawasan ang pagiging magalang nito sa kanya. Malaya itong nagsasabi na imasahe siya kapag pagod ito. Pero alam ni Alex na mahirap ang ginagawa nito araw-araw, sa paggawa ng pancake. At nilalabahan nito ang kanyang damit, kaya willing siya na bigyan ito ng masahe. Biglang bumalik ang security guard. At inilagay ang kamay nito sa harapan ni Nelly, at galit na sinabi. Hoy, tingnan mo ang nasa pancake ko. May langaw. Paano mo ginawa ang pancake na ito? Si Alex at Nelly ay na-surprise, habang tumingin sa kamay nito, at ang langaw ay gumagalaw pa. Walang kwenta ang sinasabi mo, ginawa ko ang pancake, at walang langaw ito, nang ibinigay ko sa iyo. Huwag kang magalit sa akin, sigaw ni Nelly. May langaw sa pancake at ngayon ay matapang ka pa. Tingnan natin ang iyong food truck kung gaano ito kalinis. Nakakain ako ng langaw sa pancake, at ngayon ay sasabihin mong, walang kwenta ang sinasabi ko. Ang security guard ay nagsisimulang sumigaw. At maraming turista ang naipon sa paligid ng food truck. Ang ibang mga security guard ay nagpunta din. Natural ang mga turista, ay nasa panig ng security guard, at nagsimulang akusahan sila Alex at Nelly, sa pagiging hindi malinis. Paano mo ginawa ang pancake? Kung hindi mo kayang gawin ng tama, hindi mo na dapat ginagawa. Hindi ito maganda kainin, magkakasakit kami dito. Walang sinabi si Alex at Nelly sa mga turista. Anong problema? Ang security guard ay nawala sandali, bumalik ito kasama ang matangkad na lalaki, na may seryosong mukha. Pagkatapos makinig ni Felix, sa security guard. Tumingin si Felix kay Alex, at sinabi, ang pancake na ginagawa ninyo ay hindi standard. Ngayon ay kailangan naming i-impound ang inyong food truck pansamantala, upang suriin kung ang iba pang mga produkto sa truck ay malinis. Bumaba kayo, para maimaneho namin ang food truck. Ika-174 na kabanata. Napaligiran ng security. Nang marinig ni Nelly, na gusto i-impound ng security ang kanyang food truck, pumulo ang dugo niya. Handa na siyang sigawan ito, pero pinigilan siya ni Alex. Ikaw ang Chief Security Section. Alam mo na kapag lumipad ang langaw, habang ginagawa, o nagawa na ang pancake, ay hindi basta-basta. At gusto nyo pansamantalang i-impound ang aming food truck. Sa palagay ko ay wala kayong karapatan na gawin ito. Nakita ni Alex ang identification tag sa jacket nito, at naramdaman na umaarte ito ng hindi tama. Huwag mo akong kausapin ng ganito o ganyan. Dahil gumawa kayo ng problema dito. May karapatan ako na sabihin sa inyo kung ano ang tamang dapat gawin. Sasabihin ko sa inyo sa huling pagkakataon, lumabas kayo sa truck ngayon. Huwag kayong makipaglaro sa akin, o baka magkaroon ng hindi maganda, pananakot ni Felix. Siya ay isang humble na tao, at hindi pamilyar sa mga batas. Pero sinabi ni Hunter na kapag naparusahan niya sina Alex at Nelly,
Tutulungan siya nito na magkatrabaho sa pamilya ng Marvel. Kaya si Felix ay inakusahan ang mga ito. Kung mai-impound ang food truck, hindi muna nila ibabalik ito sa maraming dahilan. O pwede rin nilang sirain ito. Nabigla si Alex dahil si Felix ay hindi makatwirang tao. Nakikita ko na gusto mong sirain ang aming food truck, tama? Galit na itinuro ni Nelly ang chief security, at sinabi, sa palagay ko ikaw ang nagpadala sa security guard upang bumili ng pancake. Maliwanag naman na gusto mo kaming ipahiya. Naglalaro ka dito ng pagkukunwari, na nagdudulot sa akin, para isuka lahat ng agahan ko. Ikaw pangit na babae. Sa palagay mo sino ka? Ang lakas ng loob mo kausapin ako ng ganyan. Nang si Felix ay kinumpronte ng ganito, mas lalo itong nagalit. Sinabi sa anim na security guard na nakatayo sa kanyang likuran. Anong ginagawa nyo at nakatayo pa rin kayo dyan? Kuhain nyo sila at ilabas sa truck, at i-impound ang food truck. Ang anim na security ay pumunta sa food truck, binuksan ang pintuan sa gilid, at nagmadali kuhain si Alex at Nelly. Hindi alam ni Alex ang gagawin. Umalis kayo mga masasamang security guard. Nang ang security ay pumasok, sinipa ni Nelly ang pinakamalapit, at bumagsak sa lapag. Ang security guard sa likod ay hinawakan ang paa ni Nelly, at sinubukan hilin ito palabas. Muntik nang ma-sprain ang kanyang sakong. Sumigaw siya habang hinihila siya palabas ng food truck. Nangangamoy na babae, sinipa mo ako. Ang security guard na sinipa niya ay tumayo at sisipain siya sa binti. Pero bago pa igalaw ang binti nito, tinamaan ito ng malakas na suntok sa ilong. Bago pa magkaroon ng pagkakataon masuri ang kanyang injury, nasipa na ito sa tiyan at naramdaman na parang sasabog ang kanyang sikmura. Sinipa rin ni Alex ang security guard na may hawak kay Nelly sa paa. Ang security ay sumigaw at binitawan si Nelly. Hinila ito ni Alex palayo, at tumayo sa harapan nito, upang ipagtanggol. Hulihin niyo sila, gamitin ang electric shock, galit na sigaw ni Felix sa ibang security guard, na tumakbo sa malapit na room at kinuha ang gamit. Tumawag pa siya ng 3 pang mga gwardya. Bale 9 na gwardya ang may hawak ng mga electric shock at mga guard bat. Marahan na lumalapit ito kila Alex. Ayaw ni Alex magsimula ng gulo sa kanila. Dahil alam niya na ang sitwasyon ay lalala lang ng gusto, at lugi sila dito. Hindi niya rin magamit ang impluwensya ng kanyang pamilya. Napakahirap lutesin ang problema na kanyang kinakaharap. Pakiusap ibaba ninyo ang mga sandata, hindi kami gagalaw, wika ni Alex, na si Nelly ay nasa likod pa rin niya. Iniisip niya na hihingi na lang siya ng tulong sa pulis, upang bawiin ang food truck mamaya. Ang mga security guard ay napalibutan sila Alex at Nelly, habang silang dalawa ay lumabas. Si Nelly ay hindi pa nakalapit ng gusto sa mga lalaki. Nang sandaling iyon, ang kanyang atensyon ay napunta kay Alex, na nakatayo ng malapit sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang init na singaw sa likod ng katawan nito. Nakikita niya ang itim na buhok sa likod ng batok nito. Naging panatag siya at nahihiya. Kayong dalawa ay gumawa ng gulo, wika ni Felix na may proud na ngiti. Tumingin siya sa mga turista na naroon at sinabi, tingnan nyo ang 2 vendor na mukhang aso. May langaw sa aming pancake. Pero ayaw pa rin nilang umamin. Tingnan nyo rin ang ginawa nila sa aming security personnel ngayon lang. Kapag nakita nyo ang 2 ito sa ibang lugar, huwag kayong bumili ng kanilang pagkain, hindi ito malinis. Tingnan nyo ang babae kung gaano siya kapangit, sa palagay ko mukha siyang langaw. Bagaman okay ang lalaki, mukha siyang talunan, sa kanyang pananamit. Wala siyang pera, para sa maayos na girlfriend, kaya kailangan niyang sumama sa babaeng pangit na mukhang halimaw. Hindi alam ng mga turista ang buong pangyayari, kaya lahat sila ay pumanig sa mga security. Ang pares na mga asong ito, ay dapat matagal nang naayos. Isang lalaki ang mula sa di kalayuan ang nagsalita ng malakas. Nakita ni Alex at Nelly ang lalaki, ito ang nagdulot ng problema sa kanila sa Tilly Square, ilang araw na ang nakakalipas. Nang makita nila ito na lumapit kay Felix, naintindihan na nila kung ano ang nangyayari. Kung nakain ng tao ang langaw sa pancake nyo, ang sagot ninyo ay na-frame up kayo. Mayroon pa bang mas nakakahiya sa inyo dito sa mundo? Sa nakitang si Alex at Nelly ay under control. Nagpa siya si Hunter na pumunta na at insultuhin ang mga ito. Ganun pala, nakipagsanig ka sa Chief Security Section upang i-frame up kami.
At mayroon kang mukha, na sabihin kung ano ang ginawa namin. Mukhang magaan lang ang natamo mo noong huli. Nang makita ni Alex ang lalaki nagalit siya dito. Nakakahiya, hindi mo ba naisip? Lumapit si Hunter kay Alex at sinampal ito ng 2 beses sa pisngi. Si Alex ay hindi makagalaw dahil napapaligiran ng mga security guard. Si Hunter ay sobrang saya. Sa nakitang pagiging kontento ni Hunter, si Felix ay nakahinga ng maluwang. Mukhang makakapagtrabaho na siya sa pamilya Marvel. Ikaw, dalihin mo ang food truck ngayon din. Kayong 4 ay ilabas ang 2 ito. Utos ni Felix sa kanyang mga tauhan. Ang mga security ay naghahanda na gawin ang iniutos sa kanila. Isang boses ang narinig sa crowd. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang daming tao dito? Sa narinig na boses, si Hunter ay nagpanik. Nakikilala niya ang boses. Ito ay si Lindsay, at alam niya na ito ay may pusong mapagbigay. Kapag nalaman ito, na siya ang nag-frame up sa mga pancake seller. Magagalit ito sa kanya. Mabilis siyang nagpaliwanag dito. Ang version ng kanyang kwento. Ang katotohanan ay may langaw sa pancake. Isa pa hindi naman siya ang lumapit sa food truck. Kaya paano siya sisisihin ni Lindsay? Si Lindsay ay sumingit sa mga tao, na nakapalibot. Nabigla si Alex nang makita kung sino ang dumating. Si Lindsay na kanyang tinulungan sa Lawrence High Building. Maganda siya, at ang kanyang one-piece suit, ay nagpalabas ng kanyang sexing katawan. Inaalalang si Lindsay ay sinubukan siyang halikan. Noong araw na niligtas niya ito. Hindi niya maiwasan makaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyayari? Unang tumingin si Lindsay kay Hunter. Miss Lindsay, ang pancake na ginagawa nila ay hindi malinis. Ang ilan sa mga tao ay nakakita ng langaw sa kanilang pancake. Pero ang 2 tao na ito, ay hindi tapat, at nanakit ng mga tao. Hindi ito pinapayagan ng Chief Security Section dito. Paliwanag ni Hunter. Pero nang makita nito ang taong pinapaligiran ng mga security guard ay si Alex. Ngumiti siya, tumigil siya sa pakikinig kay Hunter, at lumakad palapit dito. Ikaw nga. Hindi makapaniwala si Lindsay sa nakikita ng kanyang mga mata. Mahinang ngumiti si Alex, pero siya ay nahihiya. Hayaan niyo na makita siya ni Miss Marvel, wika ni Felix sa mga security guard. Umaasa siya na makapagtrabaho sa pamilya nito. Kaya hindi siya naglakas ng loob suwayin ito. Ang ilan sa mga security guard ay umatras at hinayaan na lumapit siya kay Alex. Nagpunta ka sa Washington, ako ba ang hinahanap mo? Nakita niyang masaya si Alex. Nang nasabi na niya ito, naramdaman niya na masyadong open ang kanyang nararamdaman dito. Marahan siyang yumuko. Iniisip kung ano ang iniisip nito. Hindi alam ni Alex ang sasabihin. Tumingin siya kay Nelly, at nakita na nakatingin din ito sa kanya. Tumingin siya sa malayo. Napansin niya na ang mga mata nito ay sumulyap. Hindi niya alam ang iniisip nito sa kanya. Nagpunta ako sa Washington upang hanapin ang aking kasintahan. Wika ni Alex habang nag-isip sandali. Naramdaman niya na medyo gusto siya ni Lindsay, kaya kailangan na niyang linawin ang mga bagay. Kasintahan, tanong ni Lindsay, habang tumingala at tumingin dito. Si Nelly ay nakahinga ng maluwang. Iniisip niya na ang hinahanap na girlfriend ni Alex ay si Lindsay. Pero ngayon ay napagtanto niya na hindi ito ang babaeng hinahanap niya. Tumingin ito kay Alex at kinurot sa tagiliran. Aray, kinurot niya ito ng malakas na dahilan upang tumingin ito sa kanya, pero tumalikod lang ito na parang walang nangyari. Pero may ngiti sa gilid ng kanyang labi. Sinasabi nila na ang pancake mo ay maraming langaw. Nang sabihin iyon ni Lindsay, nagsalita si Nelly. Hindi iyon maaari. Ako ang gumawa ng pancake. Wala itong langaw. Dahil lang ito sa nakaalitan naming lalaki noong nakalipas na araw. Itinuro ni Nelly si Hunter. Ngayong araw ay nakipagsanib puwersa siya sa mga security chief at i-frame up kami. Hindi, huwag kang makinig sa kanya. Kakarating ko lang dito. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Wika ni Hunter, habang si Felix ay walang ginawa, at tumahimik. Miss Marvel, ang isa sa aming security guard, ay bumili ng pancake sa kanila. Si Felix ay sinubukan magpaliwanag. Hindi niya pwedeng aminin na pinagplanuhan nila ito, at isinet up sina Alex at Nelly, kung hindi, mawawala ang pagkakataon na makapagtrabaho sa pamilya nito.
At sa paghusga sa relasyon na mayroon sina Alex at Lindsay, ang kanyang posisyon na Chief Security sa Todd Mountain area, ay baka mawala. Huwag kang magmalinis, wika ni Nelly na malakas, habang nakaturo kay Felix. Ngayon nandoon na si Lindsay, si Felix ay hindi na arrogant katulad kanina. Bantayan mo ang pananalita mo. Ang Washington ay sibilisadong lugar. Hindi maganda na nandito ka, wika ni Felix, at pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao na nakatingin. Ngayon lang, nakita ng lahat na ang aming security guard ay nakakita ng langaw sa pancake. Hindi niyo ba nakita? Nakita ko. Nakita ko rin. Walang kwenta. Nasaan ang langaw? Malakas na wika ni Nelly. Nagtatalo pa rin kayo. Ito hawak ko pa rin. Ang security guard na bumili ng pancake ay hawak pa rin ito sa kanyang kamay, at ipinakita ang langaw na gumagalaw pa. Tingnan nyo ang langaw, at buhay pa, at gumagalaw. Isipin nyo, kung mayroon langaw sa pancake, habang ginagawa ko. Paano ito makakaligtas sa lutuan, wika ni Nelly. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.